Mas kaunti ang inaasahang bilang ng mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, mahigpit pa rin ang ginagawa nilang mga paghahanda. Live mula sa NLEX, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari, kumusta ang sitwasyon dyan? Jackie, hindi nga ganoon karami yung inaasahang sasakyan na dadaan dito sa NLEX ayon sa pamunuan. Habang kanina nga tuloy-tuloy naman ang bilang ng mga motorista na nagpapalagay ng kanilang RFID. 3%. Ganito lang ang inaasahang itataas ng bilang ng mga motoristang babaybay sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Ayon yan kay NLEX Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio. Malaking dahilan daw nito ay ang pagtaas ng presyo ng langis sa merkado, kung saan sumampa na nga sa 100 piso kada litro ang diesel. Gayunpaman, wala raw binago ang pamunuan sa kanilang paghahanda para sa Holy Week. Nakatalaga na simula 1:00 ng hapon kanina ang counterflow lane sa may kilometer 12 ng Balintawak hanggang sa kilometer 26 sa Marilao bago ang Bukawi. Dahil taon-taon naman po na ganun, kahit medyo mas mababa siguro ngayon, kami ay naghanda na minabuti na namin na magkaroon ng ready na nakaset up na counterflow mula 1 p.m. hanggang maubos po yung volume natin ngayong gabi at umpisa ulit na madaling araw po bukas hanggang hapon na po o hanggang maubos po yung volume po natin ng pa-northbound. Handa na rin ang iba't ibang mga serbisyo ng Metro Pacific Tollways para sa mga motorista sa ilalim ng kanilang biyaheng arangkada ngayong Semana Santa. Meron pa rin ulit tayong free towing na i-implement para sa mga class 1 na mga sasakyan to the nearest exit para mas mabilis po yung pag-clear natin ng insidente at hindi na makabala sa daloy ng traffic. Para sa mga electric vehicle na babiyahe sa NLEX, may mga nakatalagang charging station sa dalawang gasolinahan sa northbound at southbound para makapag-recharge. Deployed na rin ang nasa 1,500 NLEX employees hanggang 6 ng Abril, kabilang na ang ambulant teller sakaling bumigat ang daloy ng trapiko. Handang-handa na nga raw ang pamunuan ng NLEX para sa mga motorista ngayong Semana Santa, kaya abiso na lang ng pamunuan sa mga biyahero. Yung mga wala pang RFID, pwede rin po magpakabit na. Lalo-lalo na meron na po tayong available na 1 RFID for all expressways sa Luzon. So mas madali po mag-monitor po ng balance. Marami naman po tayong mga online reloading ng RFID natin. So pwede po silang mag-reload para naman pagpasok dito ay tuloy-tuloy po na magbubukas yung ating control gate sa lane. Si Ivan, ngayon palang humabol sa pagpapakabit ng RFID sa kanilang bagong sasakyan para sa biyahe nila pa Bulacan bukas. Pero aniya, mabilis lang daw ang kanyang naging proseso. Ngayon po kasi sobrang bilis po. Like talagang natapat po na walang masyadong tao. And yun, mabilis naman po and very accommodating din po yung mga staff po dito sa loob po ng NLEX Balintawak. Wala naman po kaming binayaran. Ang binayaran lang po is yung magpa-load for RFID. Bukod sa paglalagay ng RFID, pinaalalahanan din ng NLEX ang publiko na siguraduhing nasa tamang kondisyon hindi lang ang sasakyan kundi ang driver mismo na tatahak ng daan. Planuhin ding maigi ang oras ng biyahe, lalo na't may ilang lanes na isasara mula Abril 2 hanggang 3 para bigyang daan ang ilang maintenance works sa expressway. Jackie, traffic update nga muna tayo dito sa NLEX as of 5 p.m. No? Medyo magaan pa rin kung tutuusin yung daloy ng mga sasakyan dito sa Balintawak Toll Plaza. Pero may bahagya man na taas ng volume, no? Hindi naman daw ito kasing grabe kung ikukumpara doon sa mga nakaraang taon. Samantala sa bahaging Duhat Bukawi hanggang May Kawayan southbound, ipinatupad na ang counterflow sa pinakakaliwang lane o lane 1 kung saan umabot na sa 30 hanggang 50 kilometro kada oras ang takbo ng mga sasakyan at nananatiling passable ang lahat ng mga lane. Binuksan din ang leftmost lane ng East Service Road mula Ever Memorial Garden hanggang Libtong May Kawayan bilang karagdagang daan sa mga motorista natin na tungong northbound na maaari ring gamitin ng lahat ng uri ng sasakyan.
Ayon nga kay NLEX VP for Traffic Operations Robin Ignacio, 3,400 na yung bagong daily average ng mga sasakyan dito sa May Balintawak. Pero ngayon daw, araw na ito, nasa 4,300 na kanina. Inaasahan naman na tuloy-tuloy na yung pagdami ng volume ng mga sasakyan hanggang early evening ngayong araw. No? Inaasahan naman ng NLEX na sa Sabado bubuhos nga yung mga kaserbisyo natin na pauwi mula nga sa norte. Kaya naman magpapatupad na rin sila ng counterflow para sa southbound traffic at tuloy-tuloy na nga yan mula sa Sabado, Linggo at sa Lunes ng umaga. Jackie? Mari, mula dyan sa kinatatayuan mo, no, dyan sa Balintawak Toll Plaza, medyo mabagal yung pagpasok ng mga sasakyan sa mga toll. Ano ang dahilan? Wala bang RFID itong mga ito o talagang bottleneck itong lugar na ito? Jackie, itong nakikita nyo sa aking likuran kasi, ito yung RFID lane. Pero kanina nga, in-address na rin ni Ignacio yung issue nga sa pagbabasa ng mga RFID dahil merong mga ulat na medyo mabagal daw yung pagbabasa. Ayon naman sa kanya, nasa 5 seconds na daw yung pinaka-late o pinakamatagal na pagbabasa ng mga RFID dito, no? Pero sinisikap daw naman nila na i-improve yung sistema sa mga susunod na araw na under 2 seconds na lang yung pagbabasa ng mga RFID. Jackie? Bilang may pagbagal dun sa pagbasa ng RFID, ano yung abiso ng NLEX? Ano ang pinakamagandang oras na bumiyahe? Jackie, ayon nga sa panayam natin kanina, no, around midnight daw o early evening yung pagbaba ng buhos ng mga sasakyan dito. Kaya nga mainam para sa ating mga kaserbisyo na iplano around that time yung kanilang mga biyahe. Jackie? Okay, maraming salamat, Mari Ocampo.